ang dapat nyong abangan. Alam nyo ba, may bagong skill kasi tayong matututunan mamaya dahil pag-aaralan natin ang tinatawag na calligraphy at journaling. Naku, simple lang pero siguradong nakaka-relax at pwedeng maging bagong hobby or even negosyo this year. Makakasama po natin ang isang journaling enthusiast at may-ari ng RT ni Cathy. Mula sa South Journaling Club na si Miss Cathy Balmores. Yan o, pati ako na-excite dyan, no? Calligraphy, sulat. Kaso parang pangit ang sulat ko eh. Ay, naku, baka gumanda na siya ngayon. Kaya abangan natin yan mamaya, no? Kaya dyan lang po kayo, mga kasangbahay, magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Nagbabalik po ang Good Morning, Kuya! Ito na nga, no, para sa mga kasangbahay nating naghahanap ng paraan para mas makilala pa nila ang kanilang sarili this year, ano, this hobby is perfect for you. Diba, Oo Ira? nga, iyan. Kasi minsan kailangan talaga natin, ano lang papel, tsaka ballpen, para malabas natin yung deepest and intimate thoughts natin. Ang lalim nun, no? And this morning, pag-uusapan natin ang journaling. Ay, favorite ko yan. At syempre, paano ba ito nakakatulong sa ating isip at ating damdamin para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kasama natin ngayon ang isang journaling enthusiast at creative mentor mula sa RT ni Cathy and representing the South Journaling Club and Crafters Marketplace. Aba, may bisita tayo ngayong umaga. Yan, let's welcome Miss Cathy Balmores. Good morning po! Good morning! Good morning, Kuya, and good morning sa lahat ng nanonood ngayong umaga. Good morning. Naga ako dito. Good morning po, Miss Cathy. Salamat po sa pagising ng umaga, no, para makasama rin po namin kayo. Pero ayun nga, Ira, ano, may tanong si Ira kay Miss Cathy. Kasi kahapon pa lang po, excited na po ako, narinig namin na, ay, may journaling tayo ngayon. Pero syempre, baka po kasi hindi po, familiar ito sa mga kasangbahay natin. Doon po sa mga first-timers or wala pa pong idea about journaling, ano po ba itong journaling at bakit po nahuhumaling po yung mga taong katulad ko po? Well, kasi actually, ang journaling, it has been something that has been in existence for a very long time. So, sa panahon namin dati, ang tawag sa kanya scrapbooking, naging memory keeping siya, junk journaling, and sa iba naman, bullet journaling or taking down notes. So, maraming iba-ibang klaseng journaling. Pero ngayon, ang nauuso is combination siya ng junk journaling, memory keeping, and note-taking. Anong ibig sabihin nun? Junk journaling, alam mo yung sa buong araw na nasa labas ka or kung ano ginagawa mo. Minsan, di ba, kunwari nag-date kayo o lumabas ng barkada, pamilya, may mga table napkins na parang tinatago mo, may mga little notes. So sa junk journaling, yun yung nilalagay mo sa notebook or journal mo. Bakit? Kasi it helps you pag tiningnan mo, ay, kumain pala kami dito. I-recall po Ay, yung ito pala yung mga kasama ko. Yes. Memory keeping, mostly photos naman. Opo. Tapos maglalagay sila ng little snippet kung ano yung naramdaman nila, sinong kasama nila. Tapos yung iba, bullet journaling, yun yung minsan mga to-do list para maging mas productive ka. So iba-iba actually yung forma talaga ng journaling. Oh, so parang ano po talaga siya, yung thoughts lang din natin, inilalagay po natin sa papel. Yes, importante kasi yun. Kasi lalo na sa mundo ngayon, lahat fast-paced, lahat parang 15 seconds lang, iba na. So minsan, kailangan mong isulat para mawala siya sa isip mo, andon lang siya, or kailangan naman para makatulong sa mental health mo na mailabas mo lang lahat. Kasi sabi nga nila, minsan there are things you should not post. So, isulat mo na lang sa journal mo para nailabas mo siya sa sistema mo in a safe space. Ayun. At ito na nga, Miss Cathy, pwede niyo po ba kaming turuan ng step by step na kung paano po bang gagawin for journaling? May kit para sa'yo. May kit ka ba? So, meron ka na dyan. Ayan. Ayan. Ano ba laman So, ito? actually, sa journaling, tama yung sinabi mo. Notebook lang siya and
ballpen. Pero kasi syempre yung iba, gusto nila yung I-design. may arte, Oh, di ba? Kaya yung arty. Kasi gusto mong designan. Pero hindi kailangan, hindi siya necessary ha. Opo. Yun ang lagi ko sinasabi. Journaling is really just pen and paper. Okay. Pero kung may extra budget ka naman, or may mga anak ka na may mga stickers na, makigamit ka na lang Makigamit din. na lang. So katulad na itong mga makikita mo dyan. So, basics of journaling Okay is po. notebook, Notebook, susulatan. itong mga pens natin, ayan. Open. Ito yung tinatawag lang tape, colorful tape, or ang proper name niya is washi tape. Wash. And then, syempre, glue and scissors. Kasi, pag magugupit ka nga ng mga kung ano-ano. Ngayon, ang marami, natatakot sila mag-journaling. Kasi, hindi ako magaling mag-design. Hindi ako marunong mag-drawing. Ganun ba Yung dapat po? artsy-artsy. Oo. Pwedeng ganon, pero hindi kailangan. It's really just you writing down your thoughts. So, sulat ka lang. Ngayon, kung gusto mo ng designan, lagyan mo ng picture, pwede. Opo. Paano kung simple lang? Okay lang yon. Kasi nga, journaling is supposed to be a safe space. Yes. Ang only approval na kailangan mo, sarili mo. Tama. Also, lagi ko sinasabi sa mga workshops ko, kung may kaibigan ka na tinignan yung journal mo, tapos sabi, ay, ang pangit. You don't need that kind of energy sa buhay. Diba? Kasi it's pen and paper. Yeah. It's supposed to be something that makes you happy. Tsaka wala namang mag-check. Hindi ka na mag-grade. Hindi mo siya kailangan hindi mo siya kailangan i-post, hindi mo siya kailangan i-display. Ngayon, kung gusto mo naman kasi it's a happy memory, Opo. pwede rin yun. Okay. 'Di ba? Pero, kung may mag-comment yung mga tao, deadma ka lang kasi it's just about you. Oh, tsaka yung pagiging individual mo, yung expression ng sarili mo. Exactly. Dapat walang judgment. Walang Kasi, judgment. kasi parang ano mo, kumbaga flavor mo, kung Yes, paano mo style express mo, yung sarili diba? mo. Kung anong gusto mong ilabas doon. So, ikaw lang yon. So, hindi mo kailangan parang ma-intimidate, oy, blank page, di ko alam kung saan ko sisimulan. Meron akong mga kakilala ang journal nila, 1 word a day. One word a Yes, day? ano lang yung day na yon, parang pwede bang Galing ah. happy, sad, Okay. stressful. Meron namang iba, little snippet. So, yan, pwede yung gawin. Gugupitin mo tong ganito. Opo, ayan. Sige. Diba? So, like, ayan, I am a child of God. Opo. Pwede mo ilagay. Then, how does this make you feel? Pasulat mo. Diba? Okay. Kung minsan kasi gusto mo, pero hindi mo alam anong isusulat mo, ang tawag na kailangan doon, journal prompts. Okay. So, yung iba, pwedeng mag-Google online. Pwede naman din nila na may mga ganito sila. So, like eto, let everything you do be done in love. How does that make you feel? And then you write something. Kasi, it's also a great way to kind of test your memory para ma-sharpen din palagi. Opo. Kasi minsan, di ba, ganun lang natin ng ganun. Cellphone. Hindi na minsan nahahasa yung utak natin. So, this is a really great way to dump your thoughts, sharpen your mind, Okay. and then to remind you what are the good things in life. So like ako, I have this. Ay, ayan. I write 3 things or 3 or 4 things a day. 3 to 4 things. Oo, na I'm grateful for. Okay po. And then for the start of this year, I chose, kasi diba yung first 3 days was 2025. Opo. I chose 3 things. Sabi ko, God first, me second, family next. Kasi I realized sa buhay, unahin ko muna si God, sarili ko. Hindi pwedeng ibang tao. Kasi if I'm not okay, Yeah. Hindi I ka can't take care of others. makakapagpalaban. So, this is a good way for me to remind myself, ano bang nangyari last week? Kasi di ba minsan hindi natin alam kung nangyari na kahapon. So, eto, it can remind me if I'm having a bad day, I'm just having a bad day. It's not a bad life. Tsaka ang ganda po nun na parang may memory recall ka rin Yes. na very helpful po sa ano natin, sa brain natin. Pero yung mga benefits po nito, syempre yung sa stress, di ba po, nakaka-ano siya sa stress. ganun. Actually, nagpa-workshop ako before for a company na nung una sabi ko, ay, parang hindi naman bagay. Kasi ano sila, skilled workers, manual labor. Mga lalaki na batak. Kasi mga macho. Tapos sabi sa Kulado. akin nung isa, ano bang makukuha ko dyan? Ano makikita ko? Then I said, kasi papagod kayo sa physical labor, eh hindi naman siya physical, may mental. Kasi pag nagkamali kayo, buildings collapse. So, nung ending, binigyan ko sila ng prompts, I reminded them, what are you grateful for about your job? Yung job mo, how does it impact other people? So, parang naalala nila na, hindi ako ang manual laborer lang. What I do matters sa ibang tao. Yung ending, nakita ko, alam mo yung ang ganda tingnan na may mga very macho guys. Tumitingin sila ng stickers, nagkukuha sila ng papel, nagdo-drawing na sila. Tapos nung end ng workshop namin,
pwede po bang akin na lang to, uwi ko to? And I'm like, actually lahat po nandyan sa inyo na. Pwedeng iuwi, pwedeng ituloy sa bahay. Pero hindi kailangan araw-araw ha. Okay. Pero ayun nga po, sana tatanungin ko kasi baka ma-pressure sila once na, ay, kailangan kong tapusin Kailangan ko yung magsulat. mga sheets ng ano ko. No, hindi. Actually, pages perfect ng- example. Kagabi, pagod na ako. Kasi ang dami ko ginawa. Hindi ako nakapagsulat. Okay. Okay lang yon. May mga araw talaga na masiskip mo. Opo. Minsan linggo, kasi wala, drained ka, pagod ka, masyadong maraming nangyari. That's okay. Walang hard rules ang journaling. Ako before, I think I skipped a few months, something happened. So hindi, okay lang din yun. Yun, nakakatuwa naman. At least yan, mga kasangbahay, meron na kayong idea ha sa kung ano ba talaga ang journaling. Di kailangan ma-pressure. Ano lang talaga, kung kailan mo lang feel, doon mo lang gawin ang pag-journaling. O, ayan, mga kasama, ano bang natutunan nyo sa ano natin, sa mini discussion namin with Miss Cathy. Pero sana mamaya makapag-journal din kayo ha. Oo. Mabilis lang siya, masaya, and it will really help your mental health. Ayan, later papakita namin sa inyo kung paano kami nag-journal. Yeah. Oh, naging kontrabida. Tini Bells, kumusta naman kayo dyan? Nakakatuwa. Actually, kasi kami dito nagsisimula na kami mag-journal. At na-realize ko na kapag nagaganto pala, parang ang sarap pag may music. 'Di ba? Parang yung energy, pwede mo rin mailagay doon sa pag-journal mo. Kaya naman, nag-invite tayo mga kasabay. May bisita tayo ngayon, saktong-sakto. Isa Huli ka. Oh, ano, Josh? Sabi Sa'yo, Josh. journaling, kain yung ginagawa. I-journal ko, ang sarap ng kinakain ko. Pwede naman yun, di ba, Miss Kat? Pwede. May nagaganon journal. Food journal. Good journal. Parang doon ka mag-e-exam. Doon ako, oo, yun ang journal ko. Pumunta ako dito para kumain Exactly. ng ganito. Diba? Si Lino, ano na? Ako, habang nagpo-food trip si Joshua, busy ako dito kasi today, I choose to be happy. At saka first time namin ni Joshua kanina yung calligraphy. Pero ang saya namin na ang dami naming nasulat na feeling namin ang galing na namin magsulat. Nababasa ko na yung sulat ko ngayon. Oo. Pero syempre, no, di naman tayo matututo sa isang practice lang tapos isang lesson lang, di ba? Kailangan consistent tayo. Kaya sasamahan tayo ulit ni Miss Cathy. At ito na nga, pwede nating i-customize yung mga journal natin para mas maging personal, tsaka yung style mo talaga. Tsaka para ganahan tayo na balikan araw-araw yung journal natin, di ba? Exactly. True. Kung may isang dahilan kung bakit dapat subukan ng bawat kasambahay ang journaling, ano po ba talaga yun, Miss Cathy? It's really just to help you, to make you feel better, to remind you that life is good, and that there are so many more things to look forward in life. And also, pwede mo siyang ipakita sa kids mo in the future. They have something to look back. Makikilala ka nila. Oh, ang ganda nga nun, no? Na-inspire po ako dun sa sinabi nyo kasi parang kanina hindi ako makapagsimula. Kasi sabi ko, na-pressure po ako kasi parang kailangan ang ganda o kaya magaling kang magsulat. Hindi kailangan. Kailangan lang, honest ka sa sarili mo. Hindi kailangan maganda, hindi kailangan na sobrang aesthetic, hindi kailangan Instagrammable. Yeah. Kailangan lang kung ano yung gusto mong isulat at ilabas. Self-expression po. This is for you. Tsaka hindi naman po lagi dapat nagsusulat. Sabi nyo nga po sa akin kanina, kahit mag-stickers ka lang. Exactly. Pictures. O kasi yung calligraphy, hindi ko yung natutunan kahit anong try ko. Kaya mahilig ako sa stickers. So, ayan, di ba? Puro stickers lang. Kasi yun lang yung kaya ko. And that's okay. Kasi hindi naman kailangan lahat kaya mo. So, kung ano lang yung kaya mo, yun lang yung gawin mo. Pero Miss Cathy, ano naman po yung mga dapat tandaan kapag tapos ng mag-journal? Paano po natin siya gagawing habit? Hindi lang parang one time na parang project assignment lang. Actually, marami naman sa mga nagjo-journal na hindi talaga sila consistent. Kaya nga, ang maganda sa journaling, hindi siya kailangan araw-araw. Merong iba, gusto nila araw-araw. Pero kung hindi mo nagawang araw-araw, okay lang yon. Kasi again, hindi kailangan perfect, hindi kailangan sobrang ganda. Pero kung gusto mo talagang araw-arawin, what I would suggest is, at the end of the day, bago ka matulog, 5 minutes, that's all you need. 5 minutes, write down things para makakatulog ka. Kasi di ba minsan hindi tayo nakakatulog kapag ang dami natin iniisip. Yeah. So, isulat mo para mawala siya sa isip mo, then you can sleep better. And again, to remind you, gratitude
ano yung magandang nangyari sa araw na to. Kasi kahit gaano kapangit yung araw mo, I'm sure may isang nangyari maganda. And that's the fact nagising ka. Yung ano, Ang ganda. Saka hindi kailangan, gusto ko yung pinakamagandang narinig ko po sa inyo, Miss Cassie, yung hindi sa lahat ng bagay magaling ka. At okay lang yun, be. Di ba? Kasi hindi naman talaga tayo perfect lahat. Kailangan lang honest talaga tayo sa mga ginagawa natin. Katulad nito, sabi dito, it's all part of the process, mga be. Di ba? That's the process. Yes. Tsaka hindi pala siya pagandahan ng sulat, no? Talagang, o kaya pagandahan ng design. Talagang kailangan lang, yung ma-express mo yung sarili mo. Kaya nga na-inspire ako sa mga ginagawa ni Miss Cathy. Pinakita niya sa akin yung iba't ibang mga journal niya. Nag-date sila ng asawa niya, meron lang doon movie ticket. Dinikit niya, tapos nilagay niya anong ginawa nila. Nakaka-inspire. Parang gusto ko na rin siyang simulan. Akala ko Bakit? sana, Wala akong ka-date, pero may nangyari sa buhay ko, Joshua, yung issue. Kanina ka pa. Didate niya yung sarili niya. akala ko sinasana all mo yung may asawa. Bakit? Dinidate niya naman ako. Ano pala? At least malinaw. Mo rin yung comments na. Charis. Dapat malinaw. Pero masaya naman ako sa nililinaw lang. Oo nga. Discover natin ang ating mga self. Yes, tama yan. Tsaka itry na rin to natin na maging hobby. Kasi kanina na nagsusulat si Joshua ng calligraphy, sabi ko, baka pwede mo ng bagong hobby yan. Kasi ang galing na niya talaga magsulat. Ito, di naman sa pagmamayabang, pero Patingin nga, patingin. Patingin. waffle toast. Yan yung memorable sa araw. Yun yung memorable sa araw ko. At Waffle syempre toast. maraming salamat po kay Miss Thank Cathy Balmores dahil sa pagtuturo niyo po sa amin na gumawa ng journal at ma-inspire din po kami na masulat namin yung aming mga feelings and emotions. You're welcome. And syempre, thank you din po sa Crafters Marketplace for sharing your passion with us. Baka po meron po kayong gustong i-promote po, Miss Cathy. Yes, actually, marami kaming ongoing workshops. Punta lang kayo sa The Crafters Marketplace na Facebook page. Also, meron din akong upcoming workshop. It's going to be happening on the 17th of January. Nasa Facebook page ko lang din po yun. Follow na kayo sa mga socials namin. And sa Crafters Marketplace, we actually give out free workshops. So, sign up lang para ma-accommodate namin kayo. That's right. Kaya mga kasambahay, kung gusto nyong subukan ang journaling, simulan nyo na today. Kahit isang page lang, hindi naman kailangan aesthetic. Basta honest tayo sa sarili natin. Tama. At syempre, dagdagan na rin natin ng good vibes sa pagbabahagi ng good deeds. Tingnan nyo na lang po itong kwento ng isang senior citizen na